bringing hope the world over. Hope Channel. Mahalaga, masaya, at maligayang mga sandali ng pag-aaral ng salita ng Diyos sa oras na ito, mga kaibigan. Ang paksa po na ating tatalakayin ay ang kadugsong ng nakalipas nating pag-aaral sa siring ito, ang kautusan ng Diyos. At ngayon po ang ating pag-aaralan ay ang dalawang magkaibang kautusan. Bago tayo lubusang magpalaot sa ating pagtalakay, halina at tayo muna ay mananalangin. Mahabaging Diyos, kayo po na siyang binubukala ng tunay na karunungan, ng kaalaman. Panginoon, kami po'y nakikiusap sa iyo sa oras na ito samantalang aming bubuksan ang gintuan mong pahina. Kahit manawari kalakip nitong buksan ninyo ang pitak ng aming mga puso at aming tanggapin ang karunungan na aming kinakailangan. Ama, amin pong ini-endorsyo sa inyong maluwalhating kamay ang paksang ito upang aming maintindihan. Pagpalain po niyo ang aming taga-subaybay sa palatuntunang ito kahit manawari kaming lahat ay makinabang sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa nakalipasong serhi na ating pinag-aralan, na yun po ay ang 10 utos ng Diyos. Merong nagpaalaala sa akin nang matapos na nating pag-aralan nang sabi, Pastor, nasabi mong ang kautusan ng Diyos na 10 utos ay umiiral na sa panahon ni Eva at ni Adan. Mayroon pa bang ibang katibayan tayo sa Biblia kaysa dun lamang sa nabanggit mo na ang wika ay si Cain, pinatay si Abel, kaya nga siya naging murderer? Mayroon pa bang ibang mga katibayan? Ating buksan ang sulat ng propetang Uzias, Kapitulo 6, versikulo 7. Mahalagang mahalaga. Ganito po ang sabi, ngunit sila, gaya ni Adan, ay sumalangsang sa tipan. Dooy nagsigawa silang may paglililo laban sa akin. Ano po ang sabi dito? Ngunit sila, gaya ni Adan, ay sumalangsang sa tipan. Ang tanong, ano ang tipan? Maliwanag na maliwanag, Deuteronomio 4:13. Ang tipan ng Diyos ay kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato at tinawag na 10 utos. Kaya solve po ang problema. Ang akin lang pong sinasabi dyan sa introduction natin ay umiiral ang 10 utos ng Diyos sa panahon ng Eden, bagamat hindi iyon nakasulat. Ngunit nang dumami na ang mga tao, ay ninais ng Diyos sa pangangailangan ay sulat. Ngayon po ay tayo ay tatalakay na ang 2 magkaibang kautusan na sinasabi ng banal na kasulatan. Ano po iyon? Roma 7:22. Kung dala po ninyong muli ang inyong mga Biblia ay buksan ninyo. Roma 7:22. Ano po ang sinasabi rito? Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. Ano ang ibig sabihin? Ang sumulat ng mga taga-Roma niya si Apostol Pablo ay nagagalak na malaman niyang mayroong kautusan ang Diyos. Yan po ang tema. Yan po ang suma total noong talata ng Roma na nagagalak si Apostol Pablo na kanyang malaman na mayroong kautusan ang Diyos.
Kaya number 1, may kautusan ang Diyos. Number 2, na kakaibang kautusan, Gawa 15:5. Datapwat nagsitindig ang ilan sa sikta ng mga Parisiyong nagsisisampalataya na nagsasabi, kinakailangan sila'y tuliin at kanilang ipagbiling ganapin ang kautusan ni Moises. Padalwa, na uri ng kautusan na napalagay sa Biblia, lalo-lalo na sa bagong tipan na ating kinabubuhayan. Anong wika? Merong sikta ng pananampalatayang mga eskriba at sinasabing kinakailangan ang wika na mga Parisiyo, sikta ng mga Parisiyong nagsisampalataya na nagsasabi kinakailangan sila'y tuliin at kanilang ipagbiling ganapin ang kautusan ni Moises. So, ito ay kautusan ni Moises, ang padalawang kautusan ni Moises. Inyo lang isulat. Sa isang panig, kautusan ng Diyos. Sa isang panig, kautusan ni Moises. Ano ang kautusan ng Diyos? Una, basahin natin, mga kaibigan ko. Deuteronomio 4:13. Ito'y 10 utos at ang kamay mismo ang daliri ng Diyos ang siyang sumulat. Alright. Dito naman sa panig ng isa, kautusan ni Moises. Malakiyas 4:4. Malakiyas. Marami pong babasahin tayo sa hapong ito, sa oras na ito, mga kaibigan. Malakiyas 4:4. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya, sa Horeb, para sa buong Israel, sa makatuwid bagay ang mga palatuntunan at kahatulan. Maliwanag. Hindi po tayo magkakamali. Una, ano ang utos ng Diyos? 10 utos, isinulat sa 2 tapyas na bato, ang sumulat ay mismo ang Diyos. Alright. Ang kautusan ni Moises, ano sinabi? Nasabi ng mga sikta ng eskribas, kinakailangan tuliin at tagubilin na sundin ang kautusan ni Moises. Anong laman? Ang kautusan ni Moises, Malakiyas, Kapitulo 4, versikulo 4, ang laman. Palatuntunan at kahatulan. Yung pong 10 utos at saka palatuntunan at kahatulan, magkaiba. Kaya dito pa lang sa puntos na ito, mayroon ng pagkakaiba. Ano pa sabi? Diyo sa Juan 3:4, ang utos ng Diyos. Ano ang utos ng Diyos? Juan 3:4. Ang kautusan ng Diyos ay una sa kasalanan. Alam po ninyo, medyo mahirap ito. Talagang atin dinidetalye para magkaroon ng pagkakadistinggi ang utos ng Diyos at ang utos ni Moises. Alright. Ano pong sabi rito? Ito pong utos ng Diyos na ito ay nauna sa kasalanan. Ibig sabihin ay mayroon ng utos ng Diyos pagkatapos sinalangsang nagkasala. Alright? Maliwanag po yun. Ano naman ang utos ni Moises? Sinulat ni Moises, Deuteronomio 31:24, pagkatapos ang wika, itinago sa tabi. At itong kautusan ni Moises, ang wika ay palatuntunan nga at mga kahatulan. Alright, ang tanong dito ay ito'y naidagdag ng dahilan sa kasalanan. Ito'y mababasa natin sa Galatia 3:19. Kung ang utos ng Diyos ay una sa kasalanan, kung ang 10 utos ng Diyos ay una sa kasalanan, ito namang isang kautusan ni Moises ay karagdagan ng magkasala na. Nakikita niyo ang pagkakaiba. Kasi hindi kinakailangan maghalo. Napadagdag ng mayroon ng kasalanan. Ay bakit? Ano ang puntos kung bakit napadagdag? Iyon nga ang puntos dito. Idinagdag para sila ay maaraman ang paraan ng muling paglapit sa Diyos. Sa pamamagitan ng seremonyales. Pagpatay ng hayop na ihahandog. Kaya yun ang laman ng sulat ni Moises. At kapag hindi kayo sumunod, ang wika dito, kayo'y paparusahan.
Kaya mga kaibigan ko, gusto kong ito'y inyong pansining mabuti sapagkat ito'y delikado. Pag hindi nyo sinundan ito, mawawala kayo sa ating pag-aaral, iba na naman ang mangyayari. Kaya ulitin natin, ang sumulat ng 10 utos ay ang Diyos. Inilagay sa 2 tapyas na bato. Pagkatapos, ang sulat naman ni Moises, ito ay napadagdag ng dahilan sa may kasalanan at sinong sumulat? Deuteronomio 31:24, si Moises po ang sumulat sa isang aklat. Aklat ang sinulatan. Papyrus. Ito pong isa, bato. Kaya may pagkakaiba. Ang sumulat ay ang Diyos, ang sumulat ay si Moises, ito ay una sa kasalanan, ito ay pagkatapos ng kasalanan, ito ang wika ay inilagay ang wika sa 2 tapyas na bato, ito naman inilagay sa libro. Ano pa sabi rito? Saan inilagay? Ang 10 utos ng Diyos na nasa kabanang tipan, Deuteronomio, Kapitulo 10, versikulo 5, ito ay inilagay, ang 2 tapyas na bato ay inilagay sa loob ng tipan. Sa loob ng kaba ng tipan, yung po ay inilagay ang 2 tapyas na bato na 10 utos. Saan naman inilagay ang libro na pinagsusulatan ng kahatulan at sa mga palatuntunan? Saan po inilagay? Ang sulat ni Moises sa siyang libro ay itinago sa tabi ng kaban. Deuteronomio 31:26. Saan po itinago? Katabi. Hindi sa loob. Sa katabi. Alright. Ano pa sinasabi rito? Ano ang likas ng utos ng Diyos? Mga awit, 119:10. Ang utos ng Diyos ay sakdal. Maliwanag. Ang utos ng Diyos ay sakdal. Ngayon, ano naman ang utos ni Moises? Hebreo 7:19. Walang pinasasakdal. Magandang-maganda na ang pagkakaiba. Minamahal ko mga kaibigan, malaking-malaki ang pagkakaiba niyan. Kaya sa ating pag-aaral, huwag kayong hihiwalay. Malalaman natin dito ang mga detalye. Alright? Ano pa sinasabi? Ano pa ang likas ng utos ng Diyos? Awit 111, versikulo 7 at saka 8. Ang kautusan ng Diyos ay mabuti, ang kautusan ng Diyos ay sakdal, ang kautusan ng Diyos ay walang hangga. Aking ulitin, ang kautusan ng Diyos na inilagay niya sa 2 tapyas na bato na isinulat ng kanyang daliri, inilagay ang wika doon sa loob ng kaban at yun ay una sa kasalanan. Anong likas? Ang utos ng Diyos ay banal, ang utos ng Diyos ay sakdal, ang utos ng Diyos ay walang hangga. Ano naman ang utos ni Moises? Galatia 3:19. Ang utos ni Moises na ang laman ay palatuntunan at kahatulan, sinulat sa isang aklat ni Moises, inilagay nakasiping ng kaban, ang wika. Ito ang wika'y walang pinasasakdal at ito'y hanggang sa binhi. Ano ang ibig sabihin? Ang palatuntunan at lahat ng kahatulan na walang pinasasakdal ay may hangganan. At ang hangganan ay hanggang sa binhi. Ang tanong, sino ang binhi? Ang walang kaduda-duda, ang binhing darating na binhi ng babae, ang wika dito ay si Jesucristo nang siya ay magkatawang tao. Kaya nga, hanggang kailan? Hanggang sa dumating ang binhi. Ano ang ginawa ni Kristo sa 10 utos ng Diyos? Mateo 5:17 hanggang 19. Huwag nga ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan ni ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. At ang wika'y lilipas, ang langit at ang lupa ni isang tudlok at kudlit sa kautusan ay hindi lilipas hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Iyon ang ginawa ni Kristo. Tinupad niya, ito ang paraan ng pagtupad, hindi yung pagtupad ng eskribas at parisiyot ng mga Hudyo. Ito ang paraan ng pagtupad sa kautusan ng Diyos. Ipinamalas niya ang bawat yugto ng pagtupad. Ano naman ang ginawa ni Kristo?
sa sinasabing kahatulan, mga palatuntunan, mga minamahal ko mga kaibigan. Ang sabi rito, na pinawi. Ang tanong dito, ano ang ginawa ni Kristo sa kautusan ni Moises na ang laman ay palatuntunan at kahatulan, na ito ay napadagdag ng dahilan sa kasalanan, na ito'y walang pinasasakdal, na ito ay nilagay sa siping ng kaban. Ano pa? Na ito ang wika ay hanggang sa binhi. Ano pang ginawa ni Kristo? Kolosas 2:14. Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan na hindi naaayon sa atin at ito'y kanyang inalis at ipinako sa cross. Giliw na mga taga-subaybay, maliwanag pa sa kislap ng araw at walang pagdududa, walang pag-agam-agam. Ano ang ginawa ni Kristo dito sa kautusan ni Moises na ang laman ay palatuntunan, ang laman ay kahatulan, na ito'y hindi naayon sa atin, na walang pinasasakdal, na ito ay hanggang sa binhi. At anong ginawa ni Kristo na dumating si Kristo? Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi naaayon sa atin at ito'y kanyang inalis at ipinako sa cross. Mga minamahal kong mga kaibigan, sila pong mga taong kuno ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Sila pong mga Bible students na nag-aaral. Pero ang kanilang paniniwala ay iba. Nang wikay, ang kautusan ng Diyos ay pinalipas na. Lalo-lalo na nga yung Sabat na hindi naman nila alam ang history. Aba ay malaking diferensya yan. Para silang hindi talaga nag-aaral. Abay bakit? Ang tanong dito, ano nga ba yung talagang pinalipas ni Kristo at ipinako sa cross? Yung bang kautusan ng Diyos? Hindi po ang kautusan ng Diyos. Kasi binasa naman natin anong ginawa ni Kristo sa kautusan ng Diyos? Mateo 5:17. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan niyang mga propeta. Ako'y naparito upang ganapin. Ay di maliwanag na hindi niya sinira. Kasi po ang sabi, kung hindi man si Kristo ang sumira ay ang kanyang mga apostol, mali rin po. Ay kung hindi ang wika ang mga apostol, ang mga propeta, mali rin po. Sapagkat sinasabi rito na siya ay pumunta rito, ang kanyang mga propeta, ang kanyang mga apostol, ay hindi nila sinira, kundi upang ginanap. At ang hamon pa nga ni Kristo lilipas ang wika, ang langit at ang lupa, pero ang isang tudlok o isang kudlit sa kautusan ay hindi lilipat. Ilang kudlit mayroon nga baga ang kautusan ng Diyos? Basahin ninyo. Basahin nyo. Mula po doon sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 18, naroon po ang utos ng Diyos. Bilangin ninyo yung tudlok at saka yung kudlit. Mga 30. Mga 30 period in semicolon. Isa lang doon ang lumipas. Ang sabi ni Kristo, manapay, manapay, lilipas ang langit at ang lupa. Pero ang isang tudlok o isang kudlit sa kautusan ay hindi lilipas. Kaya anong ginawa ni Kristo? Sa kautusan ng Diyos, sinunod. Bakit sinunod? Si Kristo'y nagbigay ng isang halimbawa. Bakit? Upang sa mga yapak niya, tayo naman ay susunod at magkakaroon ng buhay. Ano naman ang ginawa ni Kristo? Dito mga kapatid ko, sa sinasabing kautusan ni Moises, na isinulat sa isang aklat, napadagdag ng dahilan sa kasalanan. Ano ang laman? Palatuntunan at kahatulan. Ano pa? Hindi sakdal, walang pinasasakdal. Hanggang kailan? Hanggang sa binhi. Ano ang ginawa ni Kristo? Kolosas 2:14, na pinawi ang usapang nasusulat
sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naayon sa atin at ito'y kanyang inalis at ipinako sa cross. Mga minamahal kong mga taga-subaybay, mga kaibigan, at mga kapatid, man din, ay napakaliwanag ang sinasabi ng Biblia. Kailangan na nating limutin, alisin sa ating filosofiya ang pagbibintang na si Kristo mismo ang nag-alis ng kautusan ng Diyos, kung hindi man ang lahat ay meron silang pinipili. Yan po ay mali. Ang atin ngayong talimahin ay ang kautusan ni Moises na mga palatuntunan at kahatulan ay atin iyong sabihing pinahina nga. Kaya nga't noong 31 Anno Domini, na nang si Kristo Biyernes ng alas 12 ay mapabayubay sa cross ng takdang alas 3, ay nahapak ang sinasabing tabing ng templo. Nahapak ito, pababa. Ay bakit? Narinig ng sansinukob ang namutawi sa labi ni Kristo sinabing, consummatum est. Ang ibig sabihin, natapos na, naganap na, nalagutan na ng hininga, ay tinapos na rin niya sa cross ang palatuntunan at kahatulan. Ngayon ang tanong, ano ba yung palatuntunan at kahatulan? Yung po ang lahat ay may kinalaman sa seremonyal. Seremonyalis na kautusan. Yung po bang kukuha ka ng isang tupa na lalaki na yun ay walang kapintasan, kukuha ka ng isang kambing na lalaki na yun ay walang kapintasan, at kung ikaw naman ay isang mahirap, kukuha ka ng isang bato-bato at pagkatapos ihahandog mo. Yun lahat ng iyon. Na paghandog sa sanktuaryo, nang si Kristo ay mapako sapagkat ang lahat ng iyon ay pointing to the cross of Calvary. Ayun po inaalis na. Pinalipas na nga ni Kristo. Kaya hindi na nga tayo kinakailangan pang magpahandog-handog ng tupa, magpapyasta-pyasta. Yan po lipas ng lahat. Lahat ng iyan ay tinatanggap ng pangasiwang itong, yan lahat ng iyan ay pointing to Jesus Christ on that Calvary cross. Ngayon ang siya ay mamatay na at mapabayubay na sa cross. Tapos na po yun. Kaya hindi po tayo naghahandog ngayon eh. Hindi na tayo nagdadala sa simbahan ng tupa. Ngayon, nagpapatay pa rin tayo ng tupa upang ating iulam. Pero hindi na yun inihahandog sa cross. Nagpapatay tayo ng kambing upang gawin nating kalderita at pinapaitan sa may parting kailukanuhan. Ngayon, ano pa? Yung pong ating pinapatay yung baka o di kaya ay karabaw. Ano pa? Ayun ay pagka tayo may handaan. Pero hindi namin traspang dalhin natin sa templo at tayo maghandog sapagkat yung dugo noon ay kumakatawan sa dugo ni Kristo, the redeeming blood of Jesus Christ our Lord. That blood is sufficient to cleanse us from all unrighteousness. Yun po ang ating dapat na italima. Yun po ang dapat nating itanim sa kaibuturan ng ating puso na tayo po, mga minamahal kong mga kaibigan, ay nararapat na tayo po ay sumampalatayang mabuti sa Panginoon Diyos at wala nang iba. Ano, mga minamahal kong mga kaibigan, ang kahalagahan ng pagsunod sa utos ng Diyos? Ano ang kahalagahan? Ang wika rito ay 1 Pedro Kapitulo 2, versikulo 21-22, kinakailangan tayong sumunod at tumalima sa Diyos, sa kautusan ng Diyos, kaysa tayo'y tumalima at sumunod sa utos ng mga tao. Una bes, napag-aralan natin na ang mga pagsamba ng mga taong iyon ay walang kabuluhan kung ang ating sinusunod ay ang mga utos ng mga tao. Ang kinakailangan natin sundin ay ang utos ng Diyos
Sapagkat ang utos ng Diyos ng iyon ay pawang sa ikabubuti natin, for our benefits, for our happiness, for our health, for our joy, for our life satisfaction. Kaya po yan ang gusto ng ating Panginoon. Huwag na po nating gawing issue yung kung ano-ano ang ating sinasabi na iyon po ang wika ay lumipas na. Huwag natin iyang gawing issue. Ang atin pong ilagay sa ating isip ay talagang ibinigay ng Diyos ang kautusan sapagkat ang kautosang yan ay sa ikabubuti natin. Meron pong sinasabi rito sa Mateo 19. Mateo 19, versikulo 17. Ano po ang sinasabi ng talatang ito? Maganda po itong istorya dito dito sa 19, versikulo 17. At sinabi niya sa kanya, bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti, datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Ano pa sabi? Datapwat kung gusto mong pumasok sa buhay, ay ingatan mo ang mga utos. Napakaganda, mga minamahal kong mga kaibigan, na ating isip-isipin na ang mga utos ng Diyos ay lahat pawang sa ating ikabubuti. Ating tingnang mabuti ang ating buhay. Bakit nga baga? Sa halip na tayo ay pinagpapala, ay sumpa at sumpa ang dumarating sa atin. Eh maliwanag po kasi ng ating sinusunod ay ang pawang kautusan ng mga tao. Ang ating sundin ay ang kautusan ng Diyos, sapagkat ang kautusan ng Diyos ay narito ang buhay. Sa pagsunod sa Kanya, narito ang malinis na pamumuhay ng isang Kristiyano. Kasi po ang nilalaman sa kautusan ng Diyos, maliwanag, Exodo, Kapitulo 20, versikulo 3 pasimula. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa ng anuman larawan na gagawin mong Diyos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 4 na ito. Para po tungkulin ng Diyos, tungkulin ng tao sa Diyos. Paglilingkod natin sa Kanya. Yung pong 6 hanggang 10, alalahanin mo ang araw ng Sabat yon. Tapos ay ang wika, igalang mo ang iyong mga magulang, huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang mag-iimbot. Lahat ng iyan ay paglilingkod naman natin sa ating kapwa-tao. Kung ating susundin, meron po bang magagalit sa atin? Di wala. Magiging maligaya ang lahat ng mga tao. Hindi ka magnanakaw, matutuwa ang tao. Hindi ka mangangalunya, matutuwa ang tao. Hindi ka papatay, matutuwa ang mga tao. Hindi ka mag-iimbot, hindi ka sasaksi sa kasinungalingan. Lahat po ay sa ikabubuti natin . Kaya nga po ang aking pakiusap, noong ako ay nagtuturo pa, ang sabi sa akin ng aking mga estudyante, Sir, paano kaya tayo makakapamuhay ng bago? Ay sabi ko, simple lang mga estudyante, kuha na kayo ng lapis, kuha na kayo ng papel. 5 lang ang ipagagawa ko sa inyo. Bukas, pasimulan nyo gawin. Isang araw lang, gawin ninyo. At iba magiging pakiramdam. Numero 1, kayo ay magiging magalangin. Kayo ay mananalangin sa Panginoon Diyos. Magpasalamat. Kayo ay gagawa ng mabuti sa kapwa. Kayo ay mag-aaral ng leksyon para kayo makapasa. Kayo ay magiging masipag sa tahanan. Gawin ninyo ito. Sinulat ng mga estudyante.
Yun ay hindi para lang maligaya sila, pagbabagong buhay. Alam po ninyo, pagkatapos lang ng 2 linggo, may lumapit na sa aking estudyante at sinabing, Sir, epektibo. Ang ganda ng aming pakiramdam. Noong kami ay mag-practice na maging magalang, magandang gabi po tatay, magandang gabi po inay, magandang gabi po tatang, magandang gabi po inang, lahat ng yung mga tao, good morning sir, good morning ma'am. Aba, naging makulay ang langit. Ang tingin nila sa amin ngayon ay tinging mapungay. Maganda. Ano pang ginawa mo? Abay, inisip ko na sa araw na ito, ang kauna-unahan kong gawin, pagka ako'y nakapanalangin magpasalamat sa Diyos, wala naman kaming magagawa, naglaga po ako ng saba. At yung pong sabang iyong mainit pa, ay pumunta ako sa karsada at inaloko sa isang taong mahirap. Tatang, ito po ang aking ibibigay sa inyo, nilagang saba. Kung ilan lang po naman ito, bibigyan kita ng 3. At ito po, may dala na pati akong isang butin tubig, ay inyo nang inumin. Abay, ang ngiti ng aking binigyan ay very positive. At ang aking pakiramdam ay iba. Ganun po ang sistema, ang takbo. Kung tayo ay susunod sa Diyos, sa kautusan ng Diyos na may pag-ibig, nariyan po ang buhay. Ibibigay sa atin ng Diyos ang buhay na maligaya. At saka po sa pagsunod natin sa Kanya ay, siyempre, bibigyan tayo ng malusog na pag-iisip, malusog na pakiramdam. Hindi po yung ang isip natin ay tayo ay makaargabyado sa kapwa. Iyon po ang laman ng kalooban ng Diyos na tayo ay matuto, na tayo ay maging mapagmahal sa Kanya at sa ating kapwa-tao. Magiging maganda po ang takbo ng mundo. At kung akin nga pong china-challenge ang sino man, maging government officials, whoever you are, kapag atin pong sinunod ang 10 utos ng Diyos sa ating administrasyon, ay langit na po ng ating mga mamamayan. Ang sasabihin nga po nila ay, oh yes, finally, at last, ang amin pong bayan, ang amin pong probinsya, ang amin pong syudad, ang amin pong bansa, ay kanila ipagmamalaki. Yes, finally, we enjoy life at its best because ang amin pong mga pinuno ay mga pinunong makadiyos, natatakot po at nagmamahal sa Kanya, sumusunod po sa Kanyang mga utos. Kaya po, wala pong nanlalamang, wala pong nalalamangan, wala na rin pong nagnanakaw, wala na rin pong karahasan. What a beautiful little heaven on earth. Kaya halina, mga minamahal kong mga government officials, mula sa ating Pangulo, hanggang sa pinakamababa at bata na opisyalis ng ating barangay, ipairal natin at gawin natin bahagi ng ating buhay na ating pong sundin ang 10 utos ng Diyos. Ang ating pong teritoryo ay magiging little on earth, little heaven on earth. At tayo po ay makakaluwalhati sa ating Diyos. Atin na pong alisin ang lahat ng ating mga tradisyon na yan. Alisin po natin ang ating mga kuro-kuro at palapalagay. Matagal na po tayong naghihirap, naghihikahos, dahop at salat sa lahat ng bagay sa mundong ito. Ay bakit? Kasi po ang ating sinusunod ay mga patakaran ng tao. At yan po namang mga patakaran yan, honestly speaking, ayan po ay very subjective. Very subjective. Hindi po katulad ng utos ng Diyos. O napakalawak ang obhito ng Panginoon sa atin. Nais niyang tayo po ay maging maligaya. Mahango na tayo sa ating paghihikahos.
at ang ating hungkag na pag-iisip at windang na puso mabago na sana. At sa tulong ng banal na Espiritu'y mamuhay tayong malusog, maligaya, at kaaya-aya. Alam po niyo mga kaibigan, hindi naman lubusan tayong matagal na mabubuhay pa sa mundong ito. The signs of the times are fulfilling on our eyes. Ating nakikita, karahasan dito, karahasan doon, karahasan kahit saan. Ang paglabag at pagsira sa batas ng Diyos, at kung sinisira nga ang batas ng Diyos, sino pa kayang hindi sirain ang batas ng tao? Kaya nagpapatuloy ang kahirapan. Nagpapatuloy ang paghihikahos. Even Mother Nature is against us in many times. Daluyong dumarating, daang buhay ng tao ang namamatay. Milyones at bilyones mga worth of properties ay sa isang kisap matay nawawala. Nagkakaroon ng sunog, nagkakaroon ng baha, oh my, nagkakaroon ng mga karahasan. Ano po ang hudyat na ito? These are the signs of the times. Nang ating kinabubuhayang panahon ay totoong perilous days. Mapanganib na panahon. Aking papatunayan sa inyo sa ating pag-aaral. Palagay ko yung pong gumawa ng karahasang ito ay hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ay bakit? Isang dalaga ang nagja-jogging para siya ay mag-exercise. Ay pinaslang, ginahasa, pinatay, at sinunog pa. Nahuli naman. At nang siya ay tanungin, bakit mo ang krimeng ito ay ginawa? Abay, ang sagot, ako'y natutuwang pumatay. Natutuwa. Ang mga tao ngayon, mayroong mga taong pumapatay ng kapwa-tao, hindi sapagkat sila'y galit, sila'y natutuwa. Lalo-lalo na ang mga taong under the power na mga drugs na ipinagbabawal, na under liquor, under ng kanupang espiritong masama. Mga kaibigan, time for us. Ang wika nga, when you see all these things happening before your eyes, it is high time for us to look up to heaven, for God's redemption draweth nigh. Ang gusto ng Panginoon Diyos, makabawi tayo. Ang gusto ng ating Panginoon, tayo ay maging maalwan ang buhay. Ang nais ng Diyos, ang lahat sa atin ay maging maligaya. At yun ay mangyayari lang. Yun po ay mangyayari lamang sa ating buhay kung tayo ay magpapasimulang una bes, sumampalataya sa Kanya. Number 2, may pagmamahal na sumunod sa Kanyang mga utos. Number 3, bubuksan ng Diyos ang kalangitan at hihuhulog sa atin ang mga pagpapalang walang sapat tayong lalagyan. Bakit hanggang sa panahong ito, marami tayong lalagyan? At ang ating mga lalagyan ay kakalog-kalog. Ang ating mga lalagyan ay mga basiyo, mga nakasalansan. Magtatanim tayo ng madami, pero kakaunti ang maani. Maghahanap buhay tayo, darating hanap buhay, inilalagay sa supot na may mga butas. Bakit? Bakit? Ay sapagkat hindi ng tao alintana ang kahalagahan sa pagsunod sa utos ng Diyos. Ang sinusunod natin ang sarili nating kalooban na ito ay hiwalay sa Diyos. Ang aking tanging panawagan sa inyo, mga minamahal kong taga-subaybay. Minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, saan man kayo naroroon na nakaririnig ng aking tinig at nakakakita sa akin sa telebisyon, mahal ko po kayo. Alam ng Diyos yan.
Kahit ako'y dalhin ninyo sa isang hospital at operahin ninyo ang aking puso, ang laman niyan ay kayong lahat. Mahal ko kayo. At kung ako man ay paminsan-minsan ay nakakabanggit ng mga salitang matutulis na para man ding isang balaraw na lumalagos sa kaibuturan ng inyong kaluluwa, nagdurugo ang inyong puso, ako'y patawarin ninyo. Yan ay aking nagagawa dahilan sa aking malabis na pagmamahal, malabis na pagsinta, malabis na pag-irog, na gusto kong tayong lahat ay sama-samang pagdating ng panahon, we will be staying in that heavenly home that God, our Father, in Jesus Christ, our Lord, are preparing for us today. Hindi ba mga minamahal kong mga kaibigan, binasa natin yung Juan 14, 1, 2 at 3. Huwag magulumihanan ang inyong mga puso. Magsisampalataya kayo sa akin, magsisampalataya naman kayo sa aking Ama. Sapagkat sa aking Ama ay maraming tahanan. At kung hindi gayon ay sasabihin ko sa inyo, ako'y paroroon at ipaghahanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y makapaghanda, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. At kung saan ako naroroon, kayo naman lahat ay doroon. Napakasarap. Bulay-bulayin ang pangakong ito ng Diyos. At ito ay mapapasa atin lahat sa lahat ng susunod at tatalima na may pag-ibig sa utos ng Diyos. Sa 10 utos ng Diyos, tayo ay liligaya. Atin pong tatapusin ang ating pag-aaral na ito at umaasa kong ang mahal na Diyos ay hindi po ang inyong mga puso. Binigyan tayo ng pagkaunawa upang ating malaman ang tamang pagsunod at pagtalima sa kanyang utos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos at Amang banal na makapangyarihan sa lahat, muli po ay nag-uumapaw ang kaligayahan sa aming puso na aming mapag-aralan, Panginoon, ang iyong 10 utos. Ang 10 utos mong banal na katulad mong banal. Ang ikaw ay may kaharian at ikaw ay may kautusan, pawang walang hanggan. At kung nabago mo ang mga bansa noong unang panahon, pagkat tumalima ang mga hari sa inyong kalooban, gagasino pa kayang ang aming buhay ngayon ay hindi mabago. Ama, tulungan po niyong maglaga kami ng aming sarili sa inyo. Mangakong sa tulong ng banal na Espiritu'y mula ngayon, kami po ay magpapasimulang sumunod sa 10 utos niyo. Alam namin, Panginoon, ng aming pagsunod ay merong regalo kang ibibigay sa amin. Sa oras na pasimulan namin ang pagsunod, ayon din ang oras na binubuksan mong utay-utay ang pintuan ng langit at inihuhulog sa amin ang pagpapalang makapagpapaligaya sa aming buhay. Patawarin niyo kami sa aming kasalanang nagawa sa mga nakalipas at alalayan na kami, Panginoon, sa paglakad na kasama niyo. Tulungan niyo, Panginoon, kami hanggang sa wakas ng landas. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong matamang pagsubaybay sa palatuntunang ito. Amin nga pong idadalangin na kayo diyan na sumusubaybay ang masagana nangang pagpapala ng langit ang sumainyo. Bigyan kayo ng karunungan, bigyan kayo ng kaalaman. Higit sa lahat, desisyon na sumunod sa Diyos, lumakip sa Kanya, lumakad na kasama niya araw-araw sa lubos na pagbabago ng buhay. Doon po natin lubos na makakamtan ang ligayang pangako ng langit kapag tayo tatalima sa Kanya. Salamat po ng marami.
God bless. Bringing hope the world over. Hope Channel. Some people believe that before settling down, they should just date around, play around. What do you think, Elaine? Well, we definitely don't believe that dating around is the best policy. Dating around is somewhat like playing a game. It's wanting intimacy without commitment. And the more often we do this before we actually settle down, the more we compromise our ability to be intimate once we are serious about that future spouse. So basically what we want to do is be friends with people. Friendship is a wonderful foundation for a long-term relationship. Find out what people like, and be friends because you like some of the same things and you have some of the same goals and you have some of the same beliefs. The more you believe alike, the more you like things together, the stronger your marriage will be. So, be friends. It's a great foundation for marriage. It is well known that smoking is a definite cause of lung cancer. Some feel safe using alcohol, particularly if they don't smoke. There is no doubt that prolonged heavy consumption of alcohol is associated with a variety of cancers, including that of the head, neck, esophagus, colorectal cancer in men, breast cancer in women. There is also a probable relationship between alcohol and cancer of the liver and also colorectal cancer in women. You may ask, but doesn't that only occur with high levels of alcohol intake? The latest information, documenting many studies, shows that there is no dose of alcohol that can be considered safe when talking about alcohol and cancer. The exact amount that is safe or would be safe is simply not known. So why take chances with your health? Take note of what is best and break the habit. Get the exciting, in-depth Bible study you crave. It's as easy as joining the Hope Bible Study class. Week by week, Pastor Derek Morris and the Hope Sabbath School class use Bible guides that are practically at your fingertips. Log on to hopetv.org. Click the link for the Hope Bible Study class, download this week's lesson, and join our faith-enriching class. You can also download past and future lessons and study a variety of other topics. Go to hopetv.org and click on the Hope Bible Study class. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh-day Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. For every woman, there is a call to serve. For every woman, there is a place for ministry. For every woman, there is a need to tell the world. For every woman in the world, there is women's ministries.